Watchmates, buckle up. Grab your favorite snacks. Mas mahaba ng konti ang episode natin ngayon. Maraming na-detect na magagandang relo itong ating watch scouter. Bisitahin natin yung pinakamalaking Robinson shopping mall dito sa Pilipinas. Na nagsimula lang yan bilang department store noong 1980 at naging official mall noong 1997. Dito yan sa Robinson's Place, Manila. But before we explore deeper, malambing naman ang like, comment, and subscribe dyan. Let us grow and be more knowledgeable together dito sa ating channel. Okay, let's continue. Kung magko-commute kayo papunta dyan, ang dapat nyong tandaan ay yung mga bumabiyahe along Taft Avenue na dumadaan ng Pedro Hill or Padre Paura. Malapit lang yun sa UP Manila at saka dun sa St. Paul's College. May mga estudyante din na galing sa ibang eskwela na mahilig tumambay dito sa mall na to. Sa mga estudyante nakaranas mamasyal dyan, kwento nyo naman yung mga cutting classes at group study stories nyo dyan. Based on my research, Robinsons is named after the late owner of Robinson Retail Holdings Incorporated, na si John Robinson Lim Gokongwei Jr., who is the son of John Gokongwei Sr. Robinsons na tayo eh. Sana meron din tayong Batmansons. Sana all. Pero bago pa mapunta kung saan itong usapan natin, magsimula na tayo dito sa department store nila. Masyadong maraming brand ng relo dito eh. So gawin na lang nating rundown. I-check natin kung ano yung mga brand na meron. Tapos pwede nyo naman pasyalan kung may mapagdesisyonan kayo na magandang bili na relo. Base din sa mga brand na makikita nyo. Ayan, kagaya ng Victorinox. Swiss design yan. Price range niyan around 25,000 to 40,000. Kung gusto nyo ma-experience yung quality ng mga Swiss watches, ito yung magandang entry point. At kung kilala nyo yung artista na si Hugh Jackman na gumanap bilang Wolverine, nagsuot din yan minsan. Ito naman Bulova, American brand yan. Yan naman ang relo ni Frank Sinatra. Ito namang TW Steel is a brand from Amsterdam, Netherlands, which first introduced in the market back in 2005. Yung mga styles niya parang Hublot, Richard Mille, tsaka yung mga Panerai, ano? Kung ganyan ang fashion statement mo, this is a perfect brand for you. But of course, you have to manage your expectation, no? Kasi hindi naman yung kagaya ng mga luxury brands na alam natin. Meron din sila nitong up-and-coming brand na Philip Stein. One of the most sought-after brand dyan, especially dun sa mga ladies collections nila. Ito naman yung kanilang men's collection. Yan, sa may mga budget at gusto nyong itry yung Philip Stein, prepare lang kayo ng 40,000 to 80,000 budget kung interested kayo dyan sa brand na yan. Kung expired naman yung mga warranty ng relo nyo, pwede nyo ipa-back service. Meron silang repair shop dun sa department store na yun. FYI lang ha, itong wristwatches section ng department store nila is nasa ground floor ng Pedro Hill Wing. Meron silang Orient doon pero few pieces lang ang available. So itong Ingersoll na lang yung itry natin. Looks cool but this is not the right time to buy another watch. Let's move on. Of course, isa sa top market inventory itong Fossil. Kung ang hanap nyo ay women's or ladies collection, magaganda yung pieces nila dun sa department store. Kung ang magsusuot hindi naman maselan at hindi naman watch geek, these watches are elegant and a practical choice. Lalo na kung pasok naman sa budget natin, di ba? Akyat tayong second floor, tignan naman natin kung ano yung mga watch stores dito. Mukhang mahaba-habang lakaran pa to ha, nagugutom na ako. Ano naman kaya makikita pa nating stores dito? Ito naman kung papunta kayo ng Padre Paura Wing, makikita nyo yung Time Depot. Ito yung kanilang featured brand doon, no? Yung Festina. Swiss brand ito eh. Kung dito sa Pilipinas kilala ang Timex, ganun yan kasikat sa France at Spain. Kung may 12,000 kayo na budget, pasok yan. Meron pa kayong 15% discount. Siyempre meron din doon Casio. Staple brand naman ito eh. Yan yung mga nakikita nyong collections ngayon dyan. Lahat yan below 7,000. Value for money na yan sa quality ng Casio. At of course marami sila dong offered discount. Tapos pwede nyo pang i-installment. Itong mga GX56 series ng G-Shock, ito daw yung kanilang mga unique pieces doon. Tapos, ito naman daw yung kanilang limited edition piece doon na kung tawagin daw Jahan Dragon. Ano mang dragon yun, hindi ko alam. Ito lang alam ko, GST-100 black resin strap. Meron din sila doon few pieces ng Seiko. Tapos, syempre, ang feature na lang natin itong kanilang limited edition na SRPL33. Design collaboration ni Seiko at nung HUF apparel brand. Yung mga units nila doon ng Seiko, more of prospects eh. So medyo malaking budget ang kailangan nyo, around 50,000 din up. So far yun yung mga available pieces at top brands nila dito sa Time Depot. Lipat naman tayo sa ibang store. Second floor pa rin dito sa Padre Paura Wing. Makikita natin tong Watch Republic. At ang kanilang featured brand doon ay Timex. Kung ang Seiko at yung HUF kanina ay may collab, maganda siguro kung magkaroon din ng collab ang Timex at SpaceX.
And speaking of collaboration, meron sila dong mga models available na in collaboration with the Ultimate Fighting Championship. Kung interesante sa inyo yung style na yan, marami kayong models na pagpipilian. Mula 4,000 pesos hanggang 14,000 pesos. Meron din mga available na fashion watches for women, kagaya niyang mga brands na nakikita niyo. Meron sila dong few pieces nitong Orient. Very selected yung pieces nila dito, no? So 2 categories lang. Yan yung kanilang entry level. Tapos on the other side, yun naman yung mga solar powered units nila. Only lang din yung Orient pieces doon, pero mukhang carefully selected naman. Kaya easily desirable, lalo kung makikita nyo on hand. Budget lang kayo ng around 22,000. Kasi majority naman ng pieces doon is below that price. But with the exception of this M-Force Diverse watch. Konti lang yung mga pieces nila dun per brand, no? But what is likable about it is that you have a lot of brands to choose from. At syempre, para ma-appreciate nyo rin kung paano mag-design ng relo yung ibang brand. Kagandahan pa sa halos lahat ng items nila dun is naka 15 to 30% discount. Di pa tayo tapos. Kakain na ba muna ako? O tatapusin muna natin tong episode na to? Sige, last stop. Second floor pa din. Seiko & Casio by Tokyo. Unahin natin si Casio at simulan natin dito sa G-Shock collection nila. Ayan, kung may matipuhan kayong design, lahat naman yan below 8,000. Itong mga units na to, magandang pangregalo to, lalo kung may anak kayo. Tapos gusto nyong i-introduce sa mga wristwatch, gusto nyong impluensya na magkaroon din ng interest sa relo. Diba? This is something valuable that they can keep and cherish for years. Ito yung kanilang centerpiece doon, no? Yung Air Gravity Master. Hindi siya nakakaalam. Ano pang sikreto niyan bukod sa solar powered yung relo na yan? Ito naman sa brand under pa rin ni Casio, yung Edifice. Para lang yung counterpart ni G-Shock na kung si G-Shock ay pang outdoor at pang sports, ito naman yung pang professional at yung elegant side. Solar powered ito mga pinapakita natin, no? At sabi ng mga agents natin doon, it can last up to 5 years without replacement ng capacitor. Now, tawid naman tayo dun sa side ng Seiko. Ito yung kanilang viewers and buyers choice. Majority kasi ng guests nila or yung mga potential customers na nagpupunta dun, ito talagang prospects lineup ang tinitingnan. And since hindi entry level ni Seiko yung ganyang collections, put together at least 40,000 and up. So before we wrap up this episode, let's take a quick glance dito sa 2 pieces that really catches my time and attention. The Presage Cocktail and the Presage Enamel. Ano pa? Walang kain-kain, puro relo. And that wraps up our exploration dito sa Robinsons Manila. Mag-suggest kayo ng mall or watch stores or other brands na gusto nyong pag-usapan natin sa mga susunod na content. Shoutout dun sa mga watchmates na nanalo dun sa nakaraan nating pa-contest sa Mall of Asia na hindi pa nakukuha yung prizes nila. Meron ulit tayong mga paraffle at pa-games sa mga susunod nating content. Bago magtapos ang buwan na ito, i-feature naman natin yung mga nagpadala ng kanilang entry para sa ating Watches of the Month or yung natawag nating Flex My Timepiece. Inaanyaya ko din kayo na sumali doon. Ipadala nyo yung entry nyo dito sa email address na nakikita nyo. Hanggang dito muna. Salamat sa suporta. Salamat sa panonood. This is your channel and your time catcher. Keep watching.